Tinanong niya ang matanda kung alam nito ang dahilan kung bakit. Hindi maintindihan ni Lolo ang mga nangyayari, at ang itim ang buhok na bata ay biglang nahiya dahil hindi rin niya alam kung bakit may gustong pumatay sa kanyang lolo. Seryosong pinakiusapan ng ating bida ang matandang monghe na maging mas maingat at alerto. Napansin niyang bahagyang sugat ang kanyang kamay. Napagtanto ng bata na ang mamamatay tao na sumusunod sa lolo ay napakalakas. Sinabi niya na kailangang mag-ingat, ngunit tila hindi pinansin ni Lolo ang kanyang mga salita. Nakatuon ang isip ng matanda sa trabahong natapos niya, ibig sabihin, may halaga pa rin ang kanyang buhay. Sinabi ng matanda sa bata na huwag mag-alala at magmadaling umalis upang hindi lumamig ang mga dumpling. Habang paalis ang ating bida, muling pinaalala nito ang kanyang mga babala at sinabing seryosohin ito. Sa mga sandaling yun, ang mga bata ay patuloy pa ring nag-aagawan para sa bote ng tubig. Sinusubukang payapain ng kanilang ina ang away, ngunit hindi ito nagiging madali. Ang nakatatandang kapatid ay humingi ng paumanhin sa nakababatang kapatid at nangakong huhuli siya ng butiki bilang tanda ng paghingi ng tawad. Biglang may bote ng tubig na lumitaw sa ulo ng bunso. Tumingala siya, puno ng pagtataka. Natuwa ang mga bata dahil mayroon na ulit silang tubig. Tahimik na umalis ang ating bida, mabilis na tumakbo palayo nang walang nakapansin. Inakala ng ina ng mga bata na ang mga espiritu ang nagbigay ng tubig sa kanila. May nagmamasid mula sa malayo. Dak na tao, lahat ng plano ay napurnada. Binalak nilang putulin ang komunikasyon sa kanya at magtago, ngunit hindi nila maitatapon ang kanilang lihim na sandata dahil lamang sa isang pagkakamali. Kung hindi agad maayos ang maliit na bitak, maaaring bumagsak ang buong kastilyo. Isang malaking ahas ang nagsalita, hinihiling sa batang lalaki na itigil ang pagpatay. Hiniling ng ahas sa kanyang Panginoon na tahakin ang sariling landas at huwag makinig sa iba. Ngunit hindi niya ito pinakinggan. Isang saglit lamang, pinarusahan niya ang ahas para sa kanyang mga salita. Tinadtad niya ito sa maliliit na piraso ng walang kahit kititing na pagsisisi. Damanak ang dugo sa lahat ng dako. Sinisi ng batang lalaki ang kanyang lolo sa lahat ng nangyari. Ang walang katapusang mga payo at tagubilin nito ang nagpayanig sa kanyang kumpiyansa, dahilan kaya nang inig ang kanyang kamay. Ang imahe ng isang pandak na tao na may matalim at matigas na titig ay naukit sa kanyang isipan. Sa tuwing lilito ang imahe nito sa kanyang isipan, napupuno siya ng galit. Ngunit hindi siya handang tanggapin na ang nanginginig niyang kamay ay dahilan ng kanyang pagkatalo. Pilit niyang inaalis ang imahe sa kanyang isipan, dinurog ito sa maliliit na piraso. Lubos siyang sinakop ng puot at kagustuhang maghayganti. Pulang-pula ang kanyang mga mata, mistulang hindi na siya tao. Hindi niya maunawaan kung paano naglakas loob ang estranghero na tumitig sa kanya ng ganoon. Pinaghalong galit at pagkauhaw sa paghihiganti ang naramdaman niya. Nagngangalit ang kanyang ngipin at nangako siyang gagawing durog na karne si Kang Rayong. Kung iniisip ng estranghero na protektahan si Jiang Chuan, nangangahulugang kapanalig niya ito. At dahil dito, karapat-dapat din siyang mamatay. Bigla ang lumaki ang mga mata ng ating bida. Litong-lito siya, kakagising niya lamang, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nagising. Pakiramdam niya ay may nakalimutan siyang mahalagang bagay. Makalipas ang ilang sandali, naalala niya kung ano ang nakalimutan niya, hindi pa siya nakakain ng hapunan. Bumagsak ang dilim sa buong bayan. Matagal nang natutulog ang lahat, maliban sa isang bahay kung saan may ilaw pa. Sa isa sa mga bubong, may nakikitang pigira ng tao. Ang kapa nito ay malayang hinay pa ng hangin. Ngunit matapos ang isang saglit, nawala ang pigira na parang hindi ito kailanman naroon. Ang ilaw ay nanatili sa isang kwarto kung saan maraming estatwa ng iba't ibang Diyos. Sa loob, naroon ang matandang monghe. Tila siya ay nananalangin. Ang kanyang isip ay lubos na nakatuon habang binibigkas ang mga mantra. Bigla, dahan-daang bumukas ang pinto ng silid, at isang pigira ng tao ang lumitaw sa pintuan. Ito ang mahiwagang lalaki na puno ng pagkauhaw sa paghihiganti. Ngunit walang pakialam si Lolo. Patuloy lamang siya sa pagbigkas ng mga mantra at hindi siya tumingin kahit sandali. Sa bawat hampas sa maliit niyang instrumento, isang kaaya-ayang tunog ang pumuno sa hangin. Sa di inaasahan, inilapag ng matanda ang kanyang kakaibang instrumento sa kanyang harapan. Patuloy siyang nakaupo sa harap ng apoy, ang kanyang malaking anino ay lumalawak sa sahig. Ang mamamatay tao ay nakatayo na sa kanyang likuran, ang tingin nito ay parang isang mabangis na hayop na nagmamasid sa kanyang biktima.
Patuloy na nakatingin ang batang lalaki sa likuran ng kanyang guro. Tila naramdaman ng guro ang mga mata ng batang lalaki at tinawag siya sa kanyang pangalan. Napansin ni Lolo kung sino si Sewan na tinutukoy at nagtanong kung totoo nga ba ito. Nang marinig ang pangalan niya, tiyak ng batang lalaki na namatay ang kanyang ama dahil kay Lolo. Kahit gaano man kahirap gunitain ni Lolo, hindi niya maalala ang sinuman pa na may ganoong pangalan. Makalipas ang ilang segundo, tinanong niya ang bata kung kilala ba niya ang tinutukoy na guro. Ngumiti ang bata ng mayabang at sinabing kilala niya ito ay ang kanyang ama. Ayon sa kwento, mahal na mahal nito ang kanyang asawa at nagdalamhati ng labis nang ito'y namatay sa isang epidemya. Wala pang isang taon, sumunod ito sa kanyang asawa sa kamatayan. Pagkarinig sa kwentong ito, tila nagulo ang mundo ng batang lalaki. Matapos mamatay ang kanyang ama, ang kanilang angkan ay winasak ng isang grupo ng mga mersenaryo, bagamat ito'y isang bulong-bulungan lamang. Biglang napagtanto ng itim ang buhok na bata na isa itong patibong. Lason ang ikinamatay ng kanyang mga magulang. Kung hindi sana umatake ang Shima sa White Fans, malamang ay nabuhay pa ang kanyang ama. Ginamit ng kanyang ama ang natitirang lakas nito upang ipagtanggol ang ruta ng pagtakas, ngunit kumalat na ang lason sa kanyang katawan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Isang ngiti ang gumuhit sa mukha ng bata. Hindi naniniwala ang binata sa kwento at inakalang ito'y paraan lamang upang hadlangan siya. Kung totoo man, tila ito'y paraan upang maglatag ng patibong. Tahimik lamang si Lolo habang nakikinig, pinagmamasdan ang bata. Sinabi niya na tila totoo nga ang kwento tungkol sa matapang na lalaking iyon. Habang sinasabi ito, dahan-daang hinawakan ng bata ang kanyang espada. Sinisi niya ang kanyang lolo sa pag-atake ng Shimagang sa White Fans, kung saan si Lolo ang commander. Nagkaroon ng biglang katahimikan sa silid. Hindi alam ng matanda kung paano sisigat sa ganitong akusasyon. Tahimik lang si Lolo habang hinihimas ang kanyang balbas, napagtanto niyang tila kailangan ng bata ng ibang gabay. Mula pagkabata, iniwan ng bata sa templo ng Yellow Dragon upang palakihin ang mga monghe. Hindi siya kilala ang ibang buhay kundi ang pagiging monghe. Ngunit biglang dumating ang isang estranghero at sinabing siya'y nakapatay ng maraming tao. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa bata. Napansin ni Lolo na ang bata ay may mga mata ng isang taong maraming napatay. Hindi na mabilang kung ilan ang napatay niya habang tinatago ang katotohanan iyon. Bagamat nais ni Lolo na palayain siya matapos ang pag-uusap, napagtanto niyang hindi ito mangyayari. Agad na naging alerto ang bata, pinagmamasdan ang bawat galaw ni Lolo. Nagkatitigan sila, tila nag-aabang ng kilos ang bawat isa. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsimulang gumalaw ang bata. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lolo, inamin na kahit papaano inayanig ng mga salita nito ang kanyang determinasyon. Inilabas niya ang kanyang espada at sinabi kay Lolo na ihanda ang sarili sa impyerno. Ngunit biglang, tinadtad ang batang lalaki sa maliliit na piraso. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Lahat ay naliligo sa dugo, ngunit wala siyang nagawa o nakita man lang. Iniisip niya kung anong klaseng kagamitan ang meron si Lolo. Sa isang iglap, bumalik sa normal ang lahat, at nang tumingin siya sa sarili, buo pa rin siya. Lubos siyang nagulat, at tahimik na tumingin kay Lolo na walang imik. Nakaupo lang si Lolo, hindi gumagalaw, at tila nagyelo ang ekspresyon sa mukha nito. Nagtaka ang bata, iniisip na baka tinutukso lamang siya ni Lolo. Ngunit biglang, isang maliwanag na asul na liwanag ang lumitaw sa likuran niya. Hindi niya maunawaan kung ano yun. Halos nahugot na niya ang espada, handa nang gumalaw, nang biglang makita sa refleksyon ng kanyang espada ang isang figura ng tao. Tila ito ay isang batang lalaki na may mabangis at matatag na tingin. Agad niyang napagtanto na ang batang ito ang pinagmulan ng malakas na enerhiyang naramdaman niya. Nasa likuran niya, at lumalabas na ito pala ang ating bida na nagmamasid mula sa bubong ng kalapit na bahay. Dumating si Kang Rayong, tulad ng inaasahan ng mamamatay tao, bagamat nagsimula itong magduda. Galit na galit ang pangunahing tauhan dahil naglakas loob ang mamamatay tao na pumasok sa banal na templo, kaya nais niya itong paalisan agad. Ngunit ang mga mata ng bata ay puno ng galit habang nakatitig sa kanyang kalaban. Hindi inaasahan, narinig ang tinig ng Lolo na nag-utos na umupo. Sinabi niyang ipaparamdam niya sa mamamatay tao ang lahat ng kasalanang kanyang nagawa sa sarili nitong katawan. Sandaling tumahimik ang Lolo at nagsimulang magtuon ng pansin, ngunit sa pagkakataong yon, wala nang tao sa silid maliban sa Lolo. Laming-galinga ang Lolo at napagtanto niyang umalis na ang bata upang gawin ang ibang bagay.
Samantala, mabilis na dumadaan ang bata sa mga puno at palumpong, napakabilis na naririnig ang tunog ng hangin. Ang ating bida ay nakatitig sa kanyang kalaban na determinado pa ring patayin siya. Ang mamamatay tao, sa kabilang banda, ay tinitingnan ng ating bida. Nag-aapoy sa uhaw sa kalupitan at paghihiganti ang mga mata nito, ngunit hindi ito makapagtuon ng maayos dahil paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ng lolo. Hindi siya makapaniwala na ang alak ng kanyang mga magulang ay nilason. Habang inuulit niya ang bawat salita ng lolo sa isip niya, lalong lumalalim ang kanyang galit. Sa sobrang stress, bigla siyang sumigaw ng desperasyon at inutusan ng lolo na tumigil. Hindi niya kinaya, kaya nagpa siyang sumugod. Agad siyang umatake, hawak ang espada at tumama ng isang malakas na galaw. Sa kabutihang palad, mabilis na nakaiwas si Kang Reyong at tumalon pataas. Mabilis na umilag ang bata, ngunit hindi sumusuko ang mamamatay tao kahit na siya'y naiinis. Tumayo ang ating bida sa isang espesyal na posisyon, handang ipagtanggol ang sarili. Nagpatuloy ang mamamatay tao sa pagbato ng mabilisang atake gamit ang espada. Subalit, mabilis na umiilag ang ating bida sa bawat galaw. Parang kidlat ang bawat suntok at hiwa ng mamamatay tao, ngunit nananatiling matalino ang bida sa pag-iwas. Tumatalon at yumuyuko siya sa bawat atake. Sa isang iglap, tumalon muli ang bida at naiwasan ang isa pang atake. Nagmintis ang mamamatay tao at tumama ang kanyang espada sa isang puno. Tumigil ang batang may itim na buhok, sumandal sa puno, at tinitigan ang kanyang kalaban mula ulo hanggang paa. Napansin ito ng mamamatay tao at labis na nainis. Tila nahihirapan ang mamamatay tao sa katanungan sa kanyang isip. Sino ba talaga ang lalaking ito? Saan siya nanggaling? Hindi makapaniwala ang mamamatay tao dahil parang hindi tao ang bida. Samantala, napansin ng bida na bahagyang nasira ang kanyang kasuotan dahil sa mga atake. Naisip niyang seryoso na ang sitwasyon. Huminga siya ng malalim, bahagyang naiinis at nadismaya dahil inaasahan niyang maayos niya ang lahat ng walang masyadong pinsala. Ngunit tila hindi magiging ganoon kadali. Biglang, naglabas ng napakalakas na aura ang mamamatay tao. Ang kanyang mga iniisip ay tumatakip sa kanyang pagkilos, ngunit ang kanilang laban ay nagpatuloy. Tumalon mula sa likod ng isang sulok ang mamamatay tao, muling inaatake ang bida. Habang tumutuloy ang laban, nagbalik sa isip ng bida ang mga sinabi ng lolo. Ang alak sa baso ba ng aking mga magulang ay talagang may lason? Naisip niyang baka ang ina niya ang naghahalo ng lason sa gamot. Sa gitna ng mga iniisip na ito, patuloy ang kanilang sagupaan. Nagpaumanhin ang lolo sa kanyang maling akala. Ipinaliwanag niya na matagal na ang lahat ng iyon. Gayunpaman, ang mga salita ay tila nagsisilbing dagdag pasanin sa isip ng bata. Hindi niya maintindihan kung paano maaaring mapagkamalan ang alak bilang gamot. Patuloy ang laban habang iniisip ng bida ang tungkol sa lolo at ang kanyang mga kasalanan. Tumalon ang bida, handang umatake, ngunit patuloy na iniisip ng batang lalaki ang mukha ng lolo nang siya'y akusahan ng mga pagpatay. Sumugod ang batang may itim na buhok, ngunit nakaiwas ang bida. Sa halip, tumama ang espada sa bato na halos gumuho. Parehong alam nilang mahaba ang magiging laban na ito dahil kapantay nila ang kakayahan ng bawat isa. Hindi susuko ang bida at muling sumugod. Hawak muli ng bata ang espada at bumato ng mga atake. Ang labang ito ay tila sagupaan ng dalawang leon, walang ni isa sa kanila ang umaatres. Biglang nagsimulang maglaho si Kang Reyong, nagkakawatak-watak sa maliliit na piraso. Nabigla ang mamamatay tao, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Pagkaraan ng isang saglit, biglang lumitaw ang bata sa likuran ng kanyang kalaban, agad na naramdaman ito ng mamamatay tao. Nagbago ang kanilang posisyon sa laban. Mabilis na lamingga ang pangunahing tauhan upang tingnan ang kanyang kalaban. Maganda ang kanyang reaksyon dahil agad siyang umiikot at sumugod. Hinugot niya ang kanyang espada at muling nagtangkang umatake, ngunit tila may hindi tama. Tinakpan ng mamamatay tao ang sarili gamit ang kaluban ng espada upang tanggapin ang malakas na suntok ng bida. Sobrang lakas nito kaya halos hindi siya makatayo ng maayos. Ngunit sa malamig na ekspresyon ng mukha ng bata, maliwanag na yun palang ang simula. Ang malamig na titig at ekspresyon ng bata ang nagdulot ng takot sa mamamatay tao. Nabalot siya ng mga alaala na gusto na niyang kalimutan. Naalala niya ang paulit-ulit na paalala ng kanyang lolo na mag-ingat. Sa kanyang imahinasyon, ang ating bida ay naging parang kidlat na anino, mabilis at hindi mahuli.
Nagpatuloy ang bida sa pagkilos na parang isang mailap na anino. Hindi pa rin nila matukoy kung sino ang nasa likod ng grupong Shinma, kaya humingi sila ng tulong sa bata. Ngunit dahil patuloy na nababalisan ang kanyang mga iniisip ang mamamatay tao, nataman siya at unang dugo ang dumb anak. Naalala ng bata ang payo ng kanyang lolo na huwag magtiwala sa Brotherhood of Paradise Bushes. Biglang tumalon palayo ang mamamatay tao mula sa ating bida, ngunit sinabi rin ng lolo na huwag maghayganti sa mga ito dahil marami silang naitulong. Dahil dito, unang dugo ang natamo. Sugatan na ang bata at hindi na makayanan ang kanyang mga iniisip. Sumigaw siya ng desperado, hinihiling sa kanyang lolo na tumigil sa paglitaw sa kanyang isip. Ipinangako ng lolo na bibigyan siya ng payo kapag tapos na ang laban. Parang nasa bingit na ng pagkatalo ang bata. Malakas siyang sumigaw at sa isang iglap ay sumugod muli sa bida. Gumalaw siya na parang isda sa tubig at mabilis na lumapit upang magpakawala ng atake gamit ang kanyang espada. Naiwasan ng bida ang atake, ngunit may bahid ng dugo. Nagpatuloy ang mamamatay tao sa mabilis at walang humpay na pag-atake, parang kidlat. Ngunit hindi pa rin niya matamaan ang bida. Biglang napansin ng mamamatay tao na nagkaroon ng puwang si Kang Rayong. Isang magandang pagkakataon para umatake. Sumugod siya na parang mabangis na hayop. Tumama ang kanyang espada sa dibdib ng bida, ngunit napagtanto niyang hindi ito ang tunay na katawan ng kanyang kalaban, kundi ang kanyang damit lamang. Tumigil ang bata, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang totoo, isang diversionary maneuver iyon ng ating bida. Ngayon, nasa baba na siya, malapit sa mamamatay tao. Sa isang iglap, hinawakan ni Kang Rayong ang braso ng kanyang kalaban at itinulak ito ng malakas sa dibdib. Narinig ang malutong na tunog mula sa impact ng kanyang suntok. Nagsimulang damyugo ang mamamatay tao, ngunit tila hindi pa tapos ang bida. Napakalakas ng suntok kaya tumilapon ang mamamatay tao ng ilang metro palayo. Pagkaraan ng ilang sandali, natapon siya mula sa kakahuyan papunta sa isang bangin. Habang nahuhulog, parang tumatakbo ang buong buhay ng mamamatay tao sa kanyang isipan, ngunit nananatiling mabangis ang kanyang titig. Pagbagsak, nasabit siya sa mga sanga at damo. Mabilis na tumakbo ang ating bida upang tiyaking maayos ang lahat. Hindi nakita ng mamamatay tao ang bangin, ngunit sa kabutihang palad, huminto siya bago mahulog. Nabigla si Kang Rayong nang makita ang bangin. Hindi ito kasama sa kanyang plano. Sa ibaba, nakita niya ang mga batong nakalubog sa tubig. Tumalon ang mamamatay tao pababa at bumagsak sa isa sa mga bato. Ito ay isang ilog sa bundok, mabilis ang agos. Mabilis na nagmasid ang batang mamamatay tao. Hindi niya talaga planong patayin ang kanyang kalaban. Naalala niya ang sandaling pinigilan ng atake gamit ang kaluban ng espada, ngunit kahit iyon ay nagdulot ng panloob na pinsala. Napagtanto niyang tumakas lamang ang kanyang kalaban. Napakamot siya sa ulo sa inis. Ayaw niyang makawala ang kanyang kalaban. Sa mga sandaling ito, lumitaw ang isang palakang may dilaw na mata. Sinabi nito na laging may mas magaling, kahit ang pinakamalalakas na guro ay may karapat-dapat na kalaban. Pinayapa siya ng palaka, sinabing huwag masyadong mag-alala tungkol sa isang laban. Bata pa siya, kaya't huwag piliting lagpasan ang sariling kakayahan. Pagod at basang-basa sa tubig ang bata. Ubo ng ubo siya, hinang-hina, at nakainom ng tubig mula sa ilog. Umakyat siya sa pampang at sumandal sa kanyang espada. Napag-isip niya, tama ang palaka. Tumayo ang bata, napagtanto niyang tama ang sinasabi ng kanyang lolo, tulad ng dati. Ngunit minsan, nakakalimutan niya ang sariling mga salita, at pagkatapos ay sinasabi niya ang kabaligtaran. Ngunit ngayon, nagkamali ang lolo dahil hindi pa natatalo ang bata. Hindi pa tapos ang laban, lalo na't sabay siyang inatake, una ng monghe, at pagkatapos ng matabang lalaki. Naniniwala pa rin ang bata na kaya niyang tapusin sila ng isang malakas na atake. Humihingal siya, halatang pagod na, ngunit patuloy pa rin siyang naglalakad. Pinangako niya sa sarili na babalikan niya sila, pero hindi muna ngayon. Magpapahinga muna siya, kakain ng kaunting pagkain mula sa lolo niya, at magpapalakas. Dahan-daang naglakad ang bata pabalik sa kanilang bahay. Pagdating niya, binuksan niya ang gate. Sa kanyang pagbukas, narinig niya ang pamilyar na kaluskos ng pintuan. Tumigil siya ng sandali, tinipon ang natitirang lakas. Pagkaraan ng ilang saglit, napabuntong hininga siya sa pagkabigo at inis. Alam niyang tiyak na magtuturo na naman ang kanyang lolo ngayong gabi. Napaisip siya kung dapat ba siyang pumasok sa bahay o hindi. Sa kabila ng pagod, alam niyang hindi niya maiiwasan ang susunod na aralin mula sa kanyang lolo.
Ngunit bigla, may napansin ang bata. May ilang tao sa loob ng bahay. Nakarinig siya ng kanilang mga reklamo, sinasabing hindi kailanman ipinakita ng lolo ang lihim ng hovering blade technique sa kanila. Ang lolo nila ay brutal na tinorture upang malaman ang impormasyon.